Alam mo yung tuwang-tuwa ka kasi sa wakas matatapos na yung labanan sa inyong bansa, di ba? Tapos nakarinig ka ng anunsyo na nagkaroon na ng ceasefire, no? Makalipas lamang ang ilang oras, mga tol, biglang may bumagsak sa yung missile. Ganon ang sinapit, mga tol, nitong 3 tao na nasawi, no, sa airstrike ng Iran sa Israel matapos ang ceasefire announcement, mga kapatid, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinabi ni Donald Trump, mga kapatid, ay maganda pakinggan, pero intayin muna natin kung ano ang magiging tugon ng dalawang bansa. Kasi sabi nga ng Iran, wala naman daw silang na-receive na ceasefire agreement. Titigil lang daw sila, mga tol, sa pag-atake kung titigil din ng Israel ang pag-atake. So itong dalawang bansang to ngayon nagtuturuan kung sino ang nag-violate ng ceasefire agreement. So itong balita mula rito sa Net25 News. Kinumpirma ng Israel na 3 ang nasawi sa airstrike ng Iran ilang oras matapos ang pag-anunsyo ni US President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel, mga tol. Diba? Kaya nga, diba, yung last na vlog natin kagabi, sinabi ng Iran na gagawin daw nila lahat para labanan ang Iran at Israel. Marami nagko-comment, mga tol, sinasabi, late ka na sa balita, may ceasefire na, may ceasefire na. Mga naka-data lang ata yung mga yan, no? So eto na nga. No, panoorin natin itong balitang to, mga kapatid, mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Kinumpirma ng Israel na napaslang ang 3 katao sa strike ng Iran sa Israel matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. So ito ay after ng announcement, mga tol, pero sabi naman kasi 6 hours from now, di ba? Tapos 12 hours from now and 24 hours from now officially declared na tapos na ang gera. Pero paano nga matatapos kung 3 pa ulit yung nasawi dito sa Israel, no? Na sa pag-atake ng Iran. Bagamat kinumpirma ng panig ng Israel ang naturang kasunduan, sinabi naman ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na hininto lamang sila sa pag-atake kapag itinigil ng Israel ang kanilang pag-atake. Dahil rito ay binuhay ng Israeli Defense Forces ang kanilang siren systems sa hilagang bahagi ng Israel matapos iulat ng Iran state media ang parating na missile salvo mula sa Iran. Ito yung Foreign Ministry Araghchi ng Iran, mga tol. As Iran has repeatedly made clear, Israel launched war on Iran, not the other way around. Hindi daw sila ang nagsimula, Israel daw ang nagsimula, sabing ganun. As of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operations. Kaya yung mga nanonood, mga tol, ng balita, no, ay panoorin nyo talaga yung balita, no? Kaya pag nagbibigay tayo ng reaction, sinasabi lang din naman natin kung ano yung information na napapanood natin dito sa balita. Okay? As of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operations. Wala daw agreement, so walang ceasefire. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 a.m. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards. Hindi daw sila titira kung ihihinto na ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran. Sabing ganun. No? Tuloy natin to. Base sa opisyal na datos, pumalo na sa mahigit 400 victims ang napatay sa Iran habang 24 naman ang nasawi sa panig ng Israel. Following the directive of the political echelon, the ceasefire went into effect this morning. This morning, it can be said that the IDF fully met all the objectives defined in Operation Rising Lion. צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא.
The Chief of Staff instructed the IDF to maintain a high level of alertness and readiness הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות for a powerful response to any violation of the ceasefire. לתגובה עוצמתית. So magre-respond sila, no, to any violation of the ceasefire. So ang sa Iran, walang ceasefire agreement. Titigil lang kami pag tumigil ang Israel. Ang sabi naman ng Israel, violate ninyo yung ceasefire dahil tumira pa kayo matapos ang anunsyo. Kasi 3 nga yung nasawi, mga tol eh. So ibig sabihin, gaganti pa ulit sila. Eh di, paano mangyayari ceasefire? Kung pag gumanti ulit ng Israel, eh di gaganti na naman ng Iran. על כל הפרה של הפסקת האש. לפני כניסת Before the ceasefire went into effect, הפסקת האש לתוקף, הבוקר this morning about 20 missiles were fired from Iran at various areas across the country. So bago daw mag-take effect ay powerful response. של הפסקת האש. Before the ceasefire went into effect o bago pa maging epektibo yung tigil putukan na nga nang yan, ay 20 missiles pa daw, mga kapatid, ang pinakawalan ng Iran. לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, הבוקר נורו כ-20 טילים מאיראן לאזורים שונים ברחבי הארץ. רובם יורטו. צוותי פיקוד העורף, כוחות ההצלה והביטחון נמצאים כרגע בשטח ונותנים Rescue and security forces are currently on the ground responding to the strike sites. מענה. So may mga nakalusot pa rin. 20 na nga lang, may nakalusot pa rin. Diba? Ano na nangyayari sa Iron Dome nila? באזורי הנפילות. לצערי, ישנם Unfortunately, there are dead and injured at the strike site in Beersheba. הרוגים ופצועים בזירת הנפילה בבאר שבע. חולצו מספר A number of trapped people were rescued alive. לכודים חיים. Biruin mo, no? 20 na nga lang yung pinakawalan ng Iran. May nakalusot pa, mga tol. So ano na nangyayari sa Iron Dome ng Israel? So mukhang totoo nga talaga yung naging report doon sa WION na ano na lang, no? Tawag dito, less than 2 weeks na lang at ubus na yung kanilang missile interceptor. And sabi rito ni Donald Trump, congratulations to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. Ito nga yung inanunsyo ni Trump. Pero yan ay pinabulaanan ng ng Iran, no? Ng Iran, pinabulaanan yan. Wala daw agreement. Hihinto lang daw sila kung hihinto ang Israel. Diba? Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo ng Israel at Iran na magkaroon ng complete at total ceasefire. Matapos ang halos 2 linggong patuloy na panawagan ng international community ay nagkasundo na sa isang comprehensive ceasefire agreement ang Israel at Iran. Sa isang statement mula sa White House, sinabi ni Trump na magsisimula ang ceasefire o tigil putukan sa oras na makumpleto na ang dalawang bansa o ng dalawang bansa ang kanilang huling misyon. Inaasahan na sa O baka yung pagtirang yun, yung pa yung huling mission nila, no, bago makompleto itong ceasefire. Sana, mga kapatid, yan naman ang kahilingan natin, yan naman ang wish natin eh. No, sana matigil na talaga. The ceasefire is now in effect. O eto na. The ceasefire is now in effect. Please do not violate it, Donald J. Trump, President of the United States. Sa loob ng 24 oras, opisyal lang magtatapos ang labanan sa gitna ng dalawang bansa. Sa pagsangayon ng magkabilang panig ay ito na ang magiging tunay na wakas sa 12 araw na gerahan ng dalawang bansa. Binati rin ng US President ang Israel at Iran sa pagwawakas ng tinawag niyang 12-day war. Ito anya ay isang digmaan na maaaring tumagal ng maraming taon at puminsala sa buong gitnang silangan, subalit hindi anya ito kailangang mangyari. Base sa isang opisyal na may kaalaman sa negosasyon hinggil sa ceasefire, si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ang nakapag-secure ng kasunduan sa Iran sa kanyang pakikipag-usap sa isang phone call sa mga opisyal ng Islamic Republic. Nice, nice. تدين دولة قطر. The States of Qatar condemns in the strongest terms the Iranian missile attack. بأشد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد On the Qatari Al Udeid Air Base. الجوية القطرية. هذا الهجوم This attack represents a flagrant violation of Qatar's sovereignty. انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر. Pati Qatar nagagalit sa Iran, no? Contravenes the principles of good neighborliness. ومخالفة لمبادئ حسن الجوار. ويمثل اعتداء And as an assault into international legitimacy and international law. على الشرعة الدولية والقانون الدولي.
The state of Qatar affirms that it reserves the right to respond in accordance. Naku, gaganti pa sila. Alam niyo mga tol, hindi naman kalaban ng Iran itong Qatar. Actually, pareho nga silang Muslim country, di ba? Though sabihin natin magkaiba sila, Shia or Sunni, hindi natin alam mga tol, no? Pero kaya inatake ng Iran itong Qatar kasi meron ditong US base. No, saan natin to pwedeng ihalin tulad? For example, mga kapatid, no, nagkaroon ng gera sa Taiwan at saka sa China. Tapos ang Amerika, syempre makikialam din yan. Since may mga base din mga tol, may mga gamit din ang Amerika dito sa Pilipinas, pwede rin tayo maging target. Kung ganoon nga, kung magagaya rito ang sitwasyon, wag naman sana, di ba? Pero sabi rito ng state ng Qatar, the state of Qatar affirms that it reserves the right to respond in accordance. Actually, yung mga pinakawalang missile nga ng Iran, ang nag-intercept din nun mga tol, Qatari military Qatar military. دولة قطر أنها تحتفظ بحق الرد بما with international law and in proportion to the nature and scale of this attack. يتوافق والقوانين الدولية وبما يتناسب وشكل وحجم هذا الهجوم. First, regarding the nature of the response, this is sovereign matter. أولا بالنسبة لطبيعة الرد هذه مسألة سيادية كما تعلمون خاضعة الآن للنقاش على أعلى المستويات، ولكن كما أكدنا دولة قطر تحتفظ بحق الرد بما يتوافق مع الشرع والقوانين الدولية وما يتناسب مع حجم وشكل هذا الهجوم. Alright mga kapatid, yan nakita naman natin, 3 pa ulit yung nasawi matapos ang announcement ng ceasefire. No? Siguro saya-saya na niya, ay salamat, tapos na ang digmaan, tapos na ang kaguluhan. Diba? Magiging payapa na, tapos bigla may bumagsak na missile sa panadali. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat mga tol sa inyong panonood at sa pagbibigay din ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.